Balitang Bagong Pilipinas. Milyong abilidad, no? Sa OFW, mabigat na ginhawa sa pamilya. Nasa 4,700 OFWs ang natulungan at higit sa 9,100 transaction ang naiproseso mula benefits, claim, ID, record validation, mas konting leave sa trabaho, mas malaking peace of mind para sa bawat pamilya umaasa sa sa ibang bansa. O tingnan nyo yung mga kapwa natin OFW na naka-receive ng mga serbisyo karaban. O gobyerno lumapit sa OFW. PBBM, hindi dapat mahirap ang pagkuha ng serbisyo. Kami ang lalapit sa inyo. Baka ipagyabang na naman ho ng mga DDS yung passport ni Tatay Digong. Ang sabi naman po ng ibang mga vlogger, naku, kaya naman nila in-extend ang passport na yan para ang makinabang yung mga checkwa daw po. No? Kasi binabalandra at laging ipinansusupalpal ng mga DDS, mga kababayan, "Hoy, magpasalamat ka kasi yung passport mo pagkahaba-haba na, 10 taon na." Yun pala, ang tunay na agenda daw ho, mga kababayan, ay yung hindi na magre-renew kada ilang taon yung mga Chino na mga nakakuha ng pasaporte. Siyempre nga naman, siyempre mga boss chipamuser, pagka nagpalit ang presidente, hindi na si Digong, ano posibleng mangyari doon? Nako, panibagong pagche-check na naman ng mga pagkakilala. Baka masilip, baka maano na hindi totoo yung ating mga pagkakakilanlan bilang Pilipino. 'Di ba? Iwas na ho 'yun. Kaya wag niyong pinagmamalaki sa amin 'yan. Alam namin kung ano yung mga agenda ng mga 'yan. 'Di ba? Eto yung kay Pangulong Bongbong Marcos, Crisandro Sasot, shout out sa iyo. Tunay na pagseserbisyo. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilalapit ang serbisyo ng gobyerno sa OFW, hindi baliktad mula sa Pilipinas, tumawid hanggang Dubai ang serbisyo karaban para kilalanin ang sakripisyo ng ating mga bagong bayani, pati po national ID. Di ba? Hi Mark, blessed day. Paki-greet naman, birthday ng apo ko, no? Watching in Canada. Lagi akong nanonood sa sa iyo at mister ko. Ano po ang pangalan ng apo ninyo? Happy birthday po sa apo ni Ma'am Lilia Gigi 5038. Naway maging mabuti kang apo lagi. Ngayon, tuloy. Ito, mahabang pila, wala na. Limited government access sa abroad, wala na. Delayed documents, wala na. Stress at gastos, wala na. Syempre ho, mga kababayan, no? Biruin mo, ikaw pupunta ng ibang bansa. Dati pahirapan. Mga dokumento, ganito, ganyan, umaabot 1 buwan, 2 buwan. Bago mo makumpleto yung mga dokumento mo, inayawan ka na nung employer mo. 'Di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, isahan, mabilisan, wala nang delay-delay, wala nang pila-pila. Dahil dati mabagal at magastos ang proseso, correct 'yan, no? Mahaba ang pila at dokumentong kailangan i-follow up sa Pilipinas, di naman kulang sa malasakit ang gobyerno, ngunit madalas naantala dahil sa mabusising proseso at kalakihan ng pangangailangan. Wala na yung mahabang pila, wala na yung limited government access sa abroad, no? Mas maginhawa ang buhay ng Pilipino. Pati ito, no, sa ilalim ng Bagong Pilipinas, pinabilis ang access sa tulong at serbisyo gamit ang e-gov. Pagpasok mo at paglabas mo, diyan ka na lang. 'Di ba, Chai-Chair? Pagpasok at paglabas mo, diyan ka na. Bago ka pa umuwi ng Pilipinas, idudot-dutin mo na yung cellphone mo. Tanga na. Kung ano na naman iisipin nyo doon sa dot. 'Di ba? Ganun naman tawag doon. Ititipan nyo diyan sa cellphone nyo, pangalan nyo, yung pagkakakilanlan nyo bilang OFW, tas wala na, tuloy-tuloy na sa airport. Mabilisan na ho, mga kababayan. Hindi na kagaya nung mga naunang mga administrasyon, mga bossing. Alisin na ho natin yan. Yan ang good news natin
sa, gabing ito mga kababayan. Ngayon naman po, puro bad news na. Pero mukhang hindi naman po sa atin bad news ito, eh. Mukhang hindi naman po, bad news sa atin 'yun. Mukhang bad news po ito mga kababayan, dun po sa mga ano, mga nasasangkot sa korapsyon, doon po sa mga umiidolo sa mga taong ito. Unahin na po natin mga bossing, wala pong iba kundi, si Leandro Leviste, si AKA Promil Kid ho mga kababayan. Naku, ayan 'no, atapang atapang-atao na ibinalita ng politiko. Oh, magagalit si Leandro Leviste nito. Baka makasuhan kayo ni Leandro Levis ay hindi, 'no? Meron lang palang mga tina-target sila na kakasuhan. Kasi bakit hindi natin masasabi yon mga bossing? Kung maalala niyo po 'di ba yung kay Attorney Claire Castro, ang unang nagsabi naman nun ay walang iba kundi si Ombudsman Boying Remulla. Oh, 'di ba? Kay Ombudsman Boying Remulla nanggaling ho yun mga kababayan. Pero ang tinarget na kasuhan walang iba kundi si Yusek Castro. Sa kata-target nilang ganyan, sa kagigipit nila, sa kapatatahimik nila kay Attorney Claire Castro, yung tao tuloy lumalakas lalo, 'no? Hmm, lalong isinisigaw ng mga kapwa nating Pilipino. Sa 2028 daw tumakbo sa pagkasenador si Attorney Claire Castro at ang gagamitin, Ante-Claire. Oh, 'di ho ba? Kasi halata naman po mga bossing na tina-target nila at ginigipit nila at pinapatahimik nila dahil ho lahat ng sabihin nila na mga kasinungalingan, binabara ni Auntie Claire. O pati ako gagamit na ako nung Auntie Claire. Wala akong nakikitang masama doon sa ibig sabihin nilang Auntie Claire, Auntie Claire. Hindi ko nakikitang masama ano, parang nagagandahan pa nga ako mga bossing. Oh, base dito mga kababayan sa balita ng politiko, pinerahan lang yung prangkisa. Ako po, yan din ang pagkakaintindi ko. Doon po sa pagkakasabi ni Ombudsman Boying Remulla, mga bossing. Nung pagkasabi ni Ombudsman Boying Remulla, kabata-bata pa lang. Oh, kabata-bata pa lang. Ano na ano, ninenegosyo na yung prangkisa. Yun po ang pagkakaintindi ko diyan mga bossing, doon po sa sinabi. Tapos idagdag pa ni Ombudsman Remulla na nanay pa, senador pa nanay niya, hindi na nahiya. O di po ba? Sabi dito, pinirahan lang prangkisa, hindi ho question mark ang nakalagay diyan,